For today's video, ako ay gagawa ng simpleng cake na rush order. Bali, hindi ko na naipakita kung paano ko inassemble itong cake. Ito nga pala ay isang money pulling cake, kaya siya may nakausling stick sa taas. Bali, iyon ay tanda kung saan hihilain ng celebrant yung pera Simple niya. lang Yung design na order ni ma'am kasi ang importante daw, gusto lang daw maranasan ng baby niya kung paano daw yung feeling ng pagpupul ng pera sa Pero cake. nagsuggest pa rin ako ng design. Tinanong ko si ma'am kung ano yung favorite na laruin ni baby kasi nga ngayon tayo, yung mga generation natin, mga kabataan ngayon, mahilig sila sa mga online gamings. Kaya tinanong ko kung ano yung paborito niyang nilalaro. Ang sabi, Para ML naman daw. hindi Maging simple yung cake kahit na rush, sinuggest ko pa rin yung ganun. Bali, ang size ng cake is 5x5, tapos 20 pieces bills yung laman sa loob. Yung pinaka-base ng cake is moist chocolate, tapos yung kanyang frosting ay Swiss merang buttercream. Tapos, sinuggest ko din pala kay ma'am na kung gusto niya, baguhin ko yung kulay ng cake. Tapos sabi niya, ako na lang daw ang bahala. O diba, happy na naman tayo sa lagay niya. Kasi yung sinend ko na sample sa kanya is plain blue lang. Walang ibang kulay, walang ibang design. Kumbaga, minimalist ang peg, ganon. Kaya para maiba naman, ginawan ko siya ng ibang design. Kasi yung design na gagawin ko dito sa cake, matagal ko nang hindi nagagawa. Alam nyo ba, nung nag-uumpisa pa lang ako, yung mga ganitong design ang madalas na pinapagawa sa akin. Itong mga ganitong design yung madalas kong tinatanggap. Kasi hindi pa ako marunong gumawa ng mga fondant toppers. Yung mga 2D, yung mga 3D. Tapos wala pa akong printer noon. Kumbaga nagpupunta pa kami ng Photoshop para magpa-print lang. Sa isang cake, nakakagastos ako ng 300 plus sa photo paper pa lang. Pero maganda yung quality ng photo paper nila kasi waterproof. Tapos sabi sa akin ng may-ari, bakit daw hindi na lang ako bumili ng sarili kong printer? Tapos sinagot ko siya sa isip ko. Sabi ko sa isip ko, kung bibili ako ng printer, edi mawawalan kayo ng isang customer. Tapos nung madalang na akong magpa-print sa kanila, kasi nga natuto na ako ng fondant, natuto na akong gumawa ng mga 2D and 3D toppers. Tinanong niya yung nanay ko kung bakit daw hindi na daw ako nagpapaprint sa kanya. O diba, ang gulo-gulo ni ate. Gusto niya bumili ako ng printer kong sarili para ako na lang yung magpiprint ng mga i-design ko sa cake. At hindi nga nagtagal at nakabili na rin kami ng sarili naming printer. Tapos natuto na rin akong gumawa ng aking sarili fondant toppers. So ito na po yung ating finished product. O diba, naging makulay at maganda yung cake ng ating celebrant. Yung nga palang photo paper na ginamit ko ay hindi waterproof. Kaya ginawan ko na lang siya ng paraan na gaya ng ginagawa ng iba. Bali, nilagyan ko siya ng front and back para hindi siya mag-absorb ng moisture na galing sa ating buttercream. Tapos ilalagay kasi ito sa ref overnight. Ay, hindi pala overnight kasi pipick upin na pala ito ng hapon na. So yun lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye!